Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so matututunan natin ano ba yung life insurance, kailangan ba talaga natin ng life insurance kasi merong mga insurance na hindi natin kailangan, no? And paano nga ba mag-compute ng sapat na life insurance? Iba't ibang klase ng life insurance. Dito ko lang po natutunan yan sa workshop 2. Kasi accountant ako, no? Pero dati nakakuha po ako ng mahal na insurance before IMG kasi hindi ako educated. So mahal pala yung nakuha kong product. So, yun, no? Kaya sabi dito sa dulo, matututunan natin how to choose the most suitable life insurance. Yung mura lang pala na insurance. So, bakit ba kailangan natin ng insurance, no? Kasi insurance is nothing but leverage money. For small amount of money, you rent a big money. So, ibig sabihin, kung bata ka pa, halimbawa, 5,000 pesos lang yung annual premium mo for 1 million insurance. So, nagre-rent ka, no? Using 5,000, pag something may mangyari sa'yo as a breadwinner, may instant money marireceive na 1 million yung family mo, no? Naalala ko, kumuha ako nito kasi naintindihan ko na as a breadwinner, kasi that time, kahit single ako, nagsusupport ako sa parents ko, no? So sabi ko, syempre, pag may nangyari sa akin, paano na sila? Wala silang fund. Hindi naman sila papasweldohin ng company. No? Yung sweldo ko, ibibigay sa kanila. So, kaya kumuha ko kahit di ko naintindihan yung insurance, yung policy na diniscuss sa akin ng financial advisor. So, mahal pala. So, yun ang natututunan natin sa IMG at benefit. Kasi dito, kinukuha natin yung murang insurance lang, pero malaki yung coverage. So if you have much money, no need to rent money. So hindi mo naman kailangan habang buhay ng insurance kasi may mga insurance po na ano po siya, yung tawag dito, Miss Marisa, yung permanent, 'di ba? So hanggang 99 years old ka, i-cover ka. So hindi mo kailangan 'yon, no? So dito pinapaintindihan sa IMG. Same thing like if you own a house, no need to rent, no? So bakit ba tayo nagre-rent ng money? Bakit ba kailangan natin ng life insurance? Kasi wala pa tayong 10 million. Kung 10 million ang kailangan ng family mo, kung 10 million yung kailangan ng family mo or wala ka pang sapat na savings, ito yung bigla magiging elevator ng family mo pag may mangyari sa'yo, magiging instant 1 million yan or 10 million eh. Diba? So, nagre-rent tayo sa maliit na halaga. So, ito mas detalyadong pag-compute, no? Ang kailangan nating life insurance, times 10 ng annual income natin, pero kung gusto nating mas detalyado, matututunan natin yan sa workshop 2, no? Yung DIME method. So, may dalawang klase ng insurance. Ito yun, no? Term life and whole life. Ito pala yung sinasabi ko kanina, no? So, yung term life, you pay for the insurance component. Only your savings is on your hand. You manage your money, buy term, and invest the difference. So, dito sa IMG, meron tayong itong concept na to na buy term and invest the difference. Meron tayo nitong product na Post 18, no, with Manila Bankers Life. So, doon, mura lang yung insurance mo, term life lang, and then meron kang investment sa PDF or premium deposit fund na maximize mo, hiwalay. So, ang whole life naman, you pay for the insurance plus savings. Ano na siya? Bundled na siya. So, your savings is on the hand of the insurance company and they manage your money. Diba? So, eto, mas mahal to, yung pangalawa. So, how do you want to rent money? Cheap or expensive? So, ang nangyari nga sa akin, mahal pala yung nakuha kong insurance. So, ano naman tong die useless or die hero? No? Tinanong ni Sir Noel, kailangan ba yung kapatid mong tambay, i-insured ba yun? Diba? So, may joke siya. Sabi kapag tambay, i-insured mo pa rin. Kasi pagka buhay siya, wala siyang pakinabang. Pag namatay, at least napakinabangan daw, di ba? So, yan po yung joke ni Sir Noel. So, sa workshop 2, no, matututunan din natin yung about healthcare. So, hindi lang short term, kundi yung long term na kailangan natin, no? Kasi sabi, why own a long term healthcare?
You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. Like yung husband ko, no, ang ganda ng healthcare benefit nila kasi US company yung employer nila. Pagka-employed ka doon, siya kasi is a network engineer. So, lahat kami, no, like yung anak ko tsaka ako, covered ng healthcare nila. Tapos, pwede ka pang mag-reimburse ng eyeglass pag gusto mong magpa-reimburse. So, maraming benefit. Kaya marami din po hindi nagre-resign because of that. Pero nung syempre, pag mag-resign ka, hindi mo nadala yung benefit na yun. Diba? Kaya kailangan natin ng sarili nating insurance, no? I mean, sariling healthcare natin. Kasi pagka nag-resign na tayo or tumanda, yun yung kailangan natin. Yung kontrata na tayo mismo, yung nakapangalan. So, long-term healthcare. And of course, most sickness appear when you retire. Kaya nga tinawag na short-term healthcare, yung benefit natin sa company, kasi hindi naman tayo masyado na nagkakasakit. So, pag nagkasakit ka na, usually pagka older age na natin. So, healthcare is very expensive at old age. Kaya nga, ngayon nga po na may sakit ako, tinanong ko yung asawa ko, 550 na pala yung USEP, di ba? So, mahal na pala. Sa iba, 650 pa pagka medyo sa mall ka pa bumili, di ba? So, ilang beses ka iinom ng tablet, 'di ba? Simpleng sakit lang. So what more kung talagang ma-hospital ka, 'di ba? So expensive talaga.